O, Nasa ito na. linya na ngayon. Ito na. Posible kaya? Ang pagbaba ng presyo ulit ng crudo. Narito po ang direktor ng OIMB, DOE sa fuel prices nga po mga kapatid, Director Rino Abad. Magandang umaga, Direktor. Good morning sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Yes po. Direktor, ngayong linggo, nagkaroon tayo ng rollback. Big time yan, para po sa mga consumers ng gasolina at ng diesel. Pero next week po, anong nakikita natin? May pagbaba po ba ulit sa presyo? May pagbaba pero hindi ho naging consistent for the past 4 days. Dahil na rin, hindi rin ho dire-diretso yung development dun sa kanilang agreement. Ang napakalaking bagay ho yung may report na may nangyaring atake doon sa isang cargo ship. At dahil dyan, alanganin ho ang naging galaw, taas baba in short. At ang aasahan ho natin may konting sa range ho na mukhang ilalabas ng DOE sa update ng aming computation is may range from rollback to an increase kasi may 2 piso ho dyan na range eh. So napakaliit yung ginalaw to the extent na tumawid ho yung magiging mukhang tatawid ang estimate ho namin from maliit na rollback to maliit na increase. Okay, sige. Para lang po mas malinaw sa mga kapatid natin, alin po ang may increase, alin ang may rollback sa susunod na linggo? For example, sa gasoline, in-expect natin from rollback of 50 centavo to an increase of 150 peso per liter. So, yun yung tumatawid siya, no? Sa diesel, baka nasa 80 centavo ang rollback to an increase of 120 peso. Kerosene would be 60 centavo na rollback to an increase of 1.40 per liter. So wala pang kasiguraduhan kung ano magiging presyo sa Tuesday? Well, ito na ho ang siguro na mayroong ngang range. Pero pwedeng magbago ng konti dito sa Friday trading. Ang sabi ko lang ho, mukhang tumatawid from rollback to an increase. Konting rollback, konting increase. Kasi nga, meron hong range doon sa computation. Yun nga po, Direktor, ang parang medyo malabo para sa akin. Konting rollback, konting increase. So, paano po ang magiging presyohan? Is it konting rollback o konting increase po? Dahil nga naka-range siya, depende na ho sa gasoline station kung saan ho siya doon mag-a-adjust. Basta pasok siya doon sa range. Ito nga hong range, hindi nga ho na dati na 1 peso as in 1 peso. One adjustment fit to all. May range kasi na 2 piso. So, yun ho ang naging dahilan bakit nagkataon lang ho na tumawid siya doon sa gitna ng zero eh. Okay. Opo. Sige. So, Director, ang DOE po ba maglalabas ng inyong sarili na komputasyon? For now, Sir Ted, talagang DOE pa ang nagmamandate. Wala pa hong, hindi pa ho pinapakawalan ang dating regime na ang oil company ang may discretion. Alright, sige. So, again, aabangan namin ang inyo pong pag-aanalisa at pag-aaral and your announcement kung magkano yung range na maaaring ipatupad ng gas stations whether may taas o may bawas. Yes. Okay. Pero ito, Sir Ted, mukhang sige, wag lang nating saraduhin yung maging adjustment for Friday. So, mas maganda ho talaga nagagawa ho talagang computation na yung final computation sa Saturday after. Ayun, yun po lamang yun. No? Kasi nga, minsan ho, straightforward naman si Director. May rollback tayo. Correct. Oo. May dagdag tayo. Correct. Pero ngayon kasi medyo... may thin line. Medyo kasi hindi pa tapos din yung trading. Correct. Hanggang ng Sabado. linggo. At pagkatapos nga po, yung binabanggit niya ng mga factors kanina. O sige, so, Director, damo nga salamat nga maupay nga patron. Opo. Magandang umaga, Sir Ted, sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po. Thank you. Si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.